isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Siguro mga kapatid, mga kaibigan, ay nakakatagpo na kayo ng mga taong delusional. Ang ibig sabihin po ng delusional ay mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. At kung nagyayabang siya sa kanyang sarili, may kayabangan din ang lahat ng mga tao, kaya't ang reaksyon kadalasan ay, who does he think he is? Sino ba siya sa kanyang palagay? So, those are retaliation, or that is a question of retaliation. In retaliation sa isang taong nagmamataas sa kaniyang sarili. Now, the Word of God is just tearing down all of our delusions this afternoon. Ipinapakita ng salita ng Panginoon sa atin na ang ating buhay ay maiksi lamang. Hindi po tayo immortal. In fact, this question in verse 14 is a rhetorical question. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 14, you are a mist that appears for a little while. Itong rhetorical question na ito is, for what is your life? Ano nga ba ang buhay mo? So para lang itong, who do you think you are? You think you are immortal? You think you are deathless? Who do you think you are? Ang sabi dito, ano nga ba ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay maglalaho. So this question tells us about the brevity of life, the brevity of our mortal existence. When we say brevity, ito po ay shortness. What is your life? And this question is really intended to remove our delusions upang bigyan tayo ng tamang perspektibo or i-correct ang ating maling pagkaunawa or maling pananaw patungkol sa buhay. What is your life? And this is our focus sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa hapong ito. Upang tingnan natin ang buhay in terms of 4 things. 4 na bagay ang ating titingnan patungkol sa buhay. Una, duration. Pangalawa, design or disenyo. Pangatlo, character. At pang-apat, importance. So, 4 na bagay ang ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito. Duration, design, character, and importance. Tayo po muna ay tumungo at manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, pagbulay-bulayan namin ang katotohanan patungkol sa buhay. At nawa po ay sa pamamagitan ng inyong mensahe ngayong hapong ito, ay mabura ang lahat ng mga delusyon namin sa aming buhay. Ang mga tao ay nag-iisip na ang iba ay mamamatay maliban sa kanilang sarili. But oh God, the truth is our life is very short. It's very short. Our lives are mortal. Hindi po kami magtatagal dito sa mundong ito. Meron pong hangganan ang lahat. At nawa po ay makita namin ang katotohanan ito. Maaring intellectually naunawaan namin ang mga bagay na ito. But the fact that people refuse to meditate upon death and the cessation of life is proof enough na ayaw tanggapin ng mga tao ang katotohanan ito. Ayaw isipin. Pero, o aming Panginoon, hinihingi po namin ng banal na Espiritu ang siyang mag-udyok sa bawat isa sa amin, na harapin namin ang katotohanan ito at paghandaan namin ang araw ng aming kamatayan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. What is your life? So pag-aralan po natin ang ating buhay in terms of una, duration. Ang sinasabi ng Biblia, life is brief or life is short. Hindi lang ordinaryong short life or brief life, but exceedingly brief, exceedingly short. Napakaiksi lamang po ng ating buhay to the point na ang description po sa ating teksto ay singaw.
Ang ating buhay ay singaw, in English, mist or vapor. You are a mist that appears for a little while and then vanishes. And last Sunday ay inillustrate po natin kung anong ibig sabihin ng mist. Parang ganito lang. Wala na. It is just a mist according to the Bible. At sa iba pang mga talata sa Biblia, lalong-lalo na sa Job chapter 14 verses 2 to 4, please turn there. Job kapitulo 14 bersikulo 2 hanggang sa 4, isa pang paghahalin tulad upang i-describe ang shortness ng ating buhay. Job chapter 14 verses 2 hanggang sa 4. Ang sabi dito, siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak at nalalanta. Siya'y nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. At iyo bang iminumulat ang iyong mga mata sa isang gaya nito at dinadala siya sa kahatulan na kasama mo? Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sino man. So you see, ang ating buhay according to Job chapter 14 verses 2 to 4 is just like a flower na umuusbong, subalit hindi magtatagal ito ay malalanta na. Ang ating buhay din ay parang anino. You know, anino is very mysterious. Ito po ay nakadepende lamang sa ilaw. At kung patayin na ang ilaw, nawala na rin ang anino. That's how quick and short our life is. Psalm chapter 144, verse 4. Please turn there. Awit 144, verse 4. Ang ating buhay ay parang anino lamang. Ito ay isang mahiwaga, napakaiksi. Ang sabi dito, ang tao ay katulad ng hininga. Actually, buntong hininga, yung tapos na. Ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng aninong nawawala ang mga araw niya. So you see, nawa po ay nakita natin ito mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po tayo immortal. Tayo po ay mortal. I am talking about our physical existence here on earth. Dahil ang ating kaluluwa naman ay hindi po nagwawakas. Mamamatay ang ating katawan, ngunit ang ating kaluluwa ay mabubuhay magpakailanman. It's either eternal life in heaven or eternal life in hell. Ang ating buhay, according to the Bible, is like a wind. Parang hangin lang daw, na dumadaan lang. And then we feel it, and then it is no more. Ang dami pong pagkakahalintulad sa buhay na pinapakita ang Biblia in order to describe its shortness. Job chapter 9 verse 25 and 26. Job kapitulo 9 versikulo 25 and 26. Merong tatlong images ang pinapakita dito ni Job. Ang unang image ay ang buhay daw natin according to verse 25. Job chapter 9 verse 25. Ang mga araw ko ay mas matulin kaysa isang mananakbo. Of course, sa historical account nito, dati ang balita ay mabilis pa ring pumunta sa ibang bayan kahit wala pa silang cellphone, wala pa silang messenger, wala pa silang text message sapagkat meron pong mananakbo. For example, mula dito sa Dasmariñas papuntang Manila, from Salitran to Imos, may mananakbo, and then yung message ipapasa mula Imos hanggang Bacoor, and then mula Bacoor hanggang sa Parañaque probably, and then Parañaque to Manila. Yun po. So mabilis pa rin ang bumiyahe ang balita noong araw. Pero kahit gaano kabilis pa rin ang balita noong araw na tumakbo, even in the absence of text messages and cellphone, mas mabilis daw ang ating buhay. Mas mabilis daw ang araw ng ating buhay. In fact, araw ang sinasabi dito. Gaya ng sinabi ni Moses sa Psalm chapter 90 verse 12, "Teach me to number my days." Araw. Maraming mga tao na kinakalculate nila ang kanilang buhay in terms of weeks, in terms of months, and even in terms of years. Pero ang Biblia nagsasabi na ang ating buhay ay maiksi lamang
it is wise for us to number our existence in terms of days. Teach me to number my days. Sabi ni Moses, yung namatay, yung pinakaunang namatay sa coronavirus. Siguro last year, marami pa siyang mga plano sa kanyang buhay. Siguro nagbabalak siya, meron siyang long-term plan, 10 years. Pero ah, napatay or namatay lahat ng plano na yon. Naglaho ang lahat ng plano na yon because of coronavirus. We do not know. We do not know, mga kapatid, mga kaibigan. My days are swifter than a runner. Isa pang image na sinabi dito sa Job chapter 9 verse 25. Sila'y tumatakbong palayo, wala silang makikitang mabuti. Verse 26, sila'y dumaraang parang matutuling bangkang tambo. Sailboat, yung dalampasigan na letter C. Kung i-travel mo yan by land, maaring aabutin ka ng 2 oras. Sinubukan namin ito. From Iligan City to Lanao del Norte, Linamon, Lanao del Norte. If you travel by land, yung letter C ay talagang aabutin ng 2 oras. Pero kung i-cross by boat, in less than 30 minutes, ando na kami sa Linamon, Lanao del Norte. Pabilis ng pabilis yung image natin in order to describe the shortness of our lives. Pero meron pang mas matinding image dito, verse 26, parang agilang dumadagit sa biktima. Ang kamatayan daw ay parang agila. Ilang beses na ba tayong nakatakas sa pagdagit ng agila? Whenever we are sick or we are ill, umiinom tayo ng gamot, or nagpapadoktor tayo, nagpapahospital tayo, in a sense, ilang beses na tayong tumakas mula sa agila ng kamatayan. Pero hindi tayo makakatakas forever, mga kapatid, mga kaibigan. Darating ang buhay na tayo ay maaabutan ng kamatayan. At alam po natin, yung antelope na hayop, ang bilis tumakbo. Pinapakita sa National Geographic documentary. Ang bilis tumakbo ng hayop na yan, one of the fastest runners in the whole world. Pero merong agila na lumilipad papunta sa antelope, naabutan kahit gaano kabilis. So kahit gaano natin kabilis, magpa-check up ka agad, magpa-hospital ka agad dahil gusto nating takasan ang kamatayan. Pero we cannot escape from death forever. What is your life? In terms of duration, it is exceedingly short. And what is your life in comparison? In retrospect, mga kapatid, mga kaibigan, looking back sa buhay mo 30 years ago, 40 years ago, 50 years ago, para sa mga senior citizen na nanonood sa atin ngayon, kung tatanungin ko kayo, isa lang ang sagot ninyo, ang araw ng inyong kabataan, yung teenage years ninyo, ang description ninyo ay parang kahapon lamang. Life is exceedingly short in retrospect. Kung magbalik tanaw tayo sa ating childhood, parang kahapon lamang. Umaakyat tayo sa puno ng mangga, pero ngayon, hindi na natin kayang gawin ito. Life is very short. Naway nangusap po sa bawat isa sa atin ang salita ng Panginoon. And what is your life in comparison? Ano ba ang 30 years mo, ang 40 years, 50 years? I-compare natin sa buhay nung bago pa bumaha ang mundo. Tigna 900 years ang kanilang buhay. Sila Methuselah, sila yung mga nakarecord sa Book of Genesis. Ano ba ang ating buhay ngayon? But most of all, ano ba ang duration ng ating buhay dito sa mundo kung i-compare natin sa eternidad? Kung i-compare natin sa eternity? Kahit mabuhay tayo ng 130 years old. Meron na bang nabuhay ng 130 years old? Hindi ko alam. The longest that I've heard so far is 121 years old. Oo, hindi natin alam. Kahit mabuhay ka ng 130 years old sa ating kapanahunan ngayon, still, that is very short kung i-compare mo sa eternity. Eternity, kung andun sa langit, walang hanggang kaligayahan, walang hanggang
uh, happiness, joy, gladness kasama ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. In contrast to that, kung ang eternity ng isang tao ay andun sa impyerno, walang hangganang pagngangalit ng ngipin, araw-araw, gabi-gabi. Walang hangganang pagtangis. What is your life? In terms of duration, my dear brethren, it is exceedingly brief. It is exceedingly short. But then second point, what is your life in terms of design? Bakit binigay ng Diyos sa atin ang buhay? Bakit niya pinahiram ito sa atin? Bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? We could have died last week. We could have died last year. Pero bakit nagpapatuloy pa rin ang ating buhay sa biyaya ng ating Panginoon? What is the design of our lives? Well, para sa ating sarili, mga kapatid, mga kaibigan, ang purpose ng buhay natin dito sa mundo, ang disenyo, ay upang makapaghanda tayo sa eternity. Ang ating buhay dito sa mundo should be spent to prepare for eternity. We must live forever because after this life, ang ating kaluluwa ay hindi po namamatay. At ang ating buhay sa eternidad ay nakadepende kung papaano natin ini-spend ito sa present. Kung dito sa mundo ay namumuhay tayo sa kasalanan, hindi natin pinakikinggan ang Ebanghelyo, hindi natin pinanghahawakan ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan, sinusunod natin ang pita ng laman, sinusunod natin ang kasalanan, then in the afterlife, in eternity, we must live in suffering forever. Now, kung dito sa mundo, namumuhay tayo ng may kahangalan, ang ating kaluluwa ay binabaliwala natin, ang salita ng Panginoon, ang mensahe patungkol kay Kristo ay tinatanggihan natin, what will happen in eternity? We will certainly spend our eternity in bitter, unavailing remorse and sorrow. That's what the Bible tells us. On the other hand, mga kapatid, mga kaibigan, if we believe in Jesus, if we repent of our sins and turn to Jesus Christ in faith alone, depending only upon His grace and mercy, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, pero ang dugo ni Kristo na inalay doon sa cross ng Kalbaryo at ang kanyang katuwiran, ang siyang pinaniniwalaan natin na sapat na upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. If in this earth we are in the Lord Jesus Christ and we are constantly being renewed in the spirit of our minds, and if we devote our lives to the service of God, then eternity for us will be an endless existence in pleasure, satisfaction, and unspeakable delight. What is the design of our life? The design of our life should be preparatory for eternity. What about in reference to God? Ano ba ang disenyo ng ating buhay in reference to God? Ang disenyo ng ating buhay in reference to God is to glorify Him and to enjoy Him forever. Ang sinasabi ng unang tanong ng ating shorter catechism is, what is the chief end of man? Or what is the chief good of man? Ang sagot, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. For example, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Mamuhay tayo hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. What is our life? What is the design of our life in reference to God? Romans chapter 11 verse 36. Ang sinasabi po ng Romans chapter 11 verse 36, ang sabi po dito, sapagkat mula sa Kanya,
ang buhay natin ay mula sa Diyos. Hindi po tayo aksidente dito na Big Bang Theory, may pumutok, and then all of the sudden may life na nabubuo. And people are willing to buy that because they want to erase God out of the picture. Paano ba nagkaroon ng life ang pagputok? Sa pagkakaalam ko, kung merong pumutok, kung merong sasabog, mamamatay kung merong buhay. Pero bakit biglang nagkaroon daw ng life? The foolishness of man. Just to deny the existence of God. Just to deny the role of God in our existence here on earth. Ang sabi dito, sapagkat mula sa Kanya, period, ang buhay natin ay nanggagaling sa Diyos. At sa pamamagitan niya. Ang buhay natin ay nagpapatuloy na susustinar sa pamamagitan lamang ng Diyos. Inaakala mo ba, kaibigan, na makakatakas ka sa coronavirus dahil ikaw ay palaging naghuhugas ng kamay? Of course, we should do that. Pero inaakala mo ba na makakatakas ka sa coronavirus dahil maingat ka? No. It's all by God's grace. Do not get me wrong. Kinakailangan pa rin nating gawin ang dapat gawin. Yung sanitation natin, kinakailangan nating gawin. But you know what? Maaari tayong madapuan, hindi natin nakikita ang coronavirus. The fact na ligtas pa tayo hanggang ngayon, it's not because of our ability to sustain our lives, but because of the grace of God alone. Yun ang sinasabi, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang disenyo ng ating buhay ay para sa Diyos lamang, para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Yung wall clock, mga kapatid, mga kaibigan, kung maubusan na ng battery, titigil na ang wall clock sa pag-move. Kailangang bilhan ulit ng panibagong baterya para gumana ulit ang clock. Ang puso natin. For example, ikaw ay 55 years old. Tumitibok po ang puso mo. Every second, walang baterya yan. Sino ang nagsusustain yan? 55 years of your life's existence. Kung ikaw ay 70 years na nakikinig ng sermon ngayon, 70 years nang tumitibok ang puso mo. Walang baterya yan. Ang Diyos po ang nagpapatibok niyan. Meron bang karapatan ang Diyos na tumigil na yan sa pagtibok? Oh yes! Pero habang hindi pa yan pinatigil ng Diyos, the Word of God is telling you right now, ang ating buhay with reference to God ay spend natin para sa Kanyang kaluwalhatian lamang. Psalm chapter 73, verses 24 hanggang sa 26. What is the chief good of man? The chief good of man is to glorify Him, to glorify God, and to enjoy Him forever. Psalm chapter 73, verses 24 hanggang sa 26. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, 24, sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw, at liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Napakaganda ng pinapakita ng author ng Psalm na ito. Wala na daw siyang ibang ninanasa sa buong langit at buong lupa, kundi ang ating Panginoon lamang. And it is our prayer that the Lord will open our eyes so that we will be able to see the vanities of the things of this world. And we will be able to see the beauty of the Lord our God. And if we have God, we have everything. So, tingnan po natin, what is the design of our lives in reference to God? We should spend our lives to glorify Him and to enjoy Him forever. John chapter 17 verse 22 and 24. Ito po yung prayer ng Panginoon para sa kaniyang mga tao. John chapter 17 verse 22 at saka verse 24.
This is the real Lord's Prayer. Ito yung tunay na panalangin ni Jesus kasi nananalangin si Jesus sa chapter na ito. John 17 verse 22. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Verse 24. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan man ako naruroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. What is the design of our lives? In reference to our fellow men. So una, in reference to ourselves. Tayo ay maghanda para sa eternidad. We will spend our lives to prepare for eternity. In reference to God, we will spend our lives to glorify Him and to enjoy Him forever. In reference sa ating mga kapwa, in reference to our fellow men, dinisenyo ng Panginoon ang ating buhay upang tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Walang taong nilikha ng Diyos upang mamuhay para sa kanyang sarili lamang. Each one of us is obligated by the Word of God to love our neighbors as we love ourselves. Gumawa ng mabuti, hindi para sa ating kaligtasan. We cannot save ourselves by our good works. But the Lord Jesus Christ saved us in order to do good works. Ulitin natin ha. Hindi tayo gumawa ng mabuti upang tayo ay maligtas. Malinaw yan sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino mang magmayabang. Pero bakit niligtas ng Diyos ang kanyang mga tao? Kung ituloy natin ang pagbasa sa verse 10, niligtas ng Diyos ang kanyang mga tao upang gumawa ng mabuti. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. So we should serve God and we should serve our fellow men in our generation. Ang ating buhay magiging misapplied. Masasayang ang ating buhay, wasted. Magiging kahangalan ang ating buhay if we do not use it to secure our eternal salvation. Kung hindi tayo maghanda para sa eternidad, our lives are a waste. Simply a wastage if we do not use it to secure our eternal salvation. And our eternal salvation is in the Lord Jesus Christ alone. Our life is also a waste if we do not use it to promote the glory of God. And our lives are also a wastage if we do not use it to advance the holiness and happiness of our fellow men. And that is why we preach the gospel. Pangatlong punto, what is the character of our lives? Ano ba ang katangian ng ating buhay? Well, tingnan po natin ang natural character ng ating buhay. Bakit tayo nagkaroon ng lakas ng hininga? Sapagkat ito ay ipinagkaloob sa atin ng ating tagapaglikha. Kahit ano pang ilang oxygen pa ang ikakabit sa ating ilong, kung talagang kukunin na tayo ng Diyos, hindi po makakapagbigay buhay or makakapag-extend ng buhay ang oxygen, mga kapatid, mga kaibigan, na ikinakabit sa atin. Bawat araw ng ating buhay ay kaloob mula sa Diyos. Ang ating buhay dito sa mundo ay kaloob, period. It's a gift. At kung spend natin or gamitin natin ito ng maayos, ayon sa kalooban ng Panginoon, ito po ay makakapagdulot ng kapakinabangan sa ating lipunan, sa ating kapwa, at higit sa lahat, nakakapagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Pero kung ang ating buhay na kaloob lamang ng Diyos, gift of God, ay ating abusuhin,
Kung aabusuhin natin ang ating buhay dito sa mundo, it is a basis for our eternal regret. Eternal regret. Yung pagsisisi habang buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay sa order of God's creation. Mga puno, mga halaman, mga hayop, lahat na ng nilikha ng ating Diyos, nasa top shelf ang value ng tao. We were created in the image of God. At tayo lamang ang nilikha ng Diyos na capable of serving, enjoying, and glorifying Him forever. Binibigay ng Diyos sa atin ang mga sangkap ng biyaya. Pinagkaloob ng Diyos sa atin ang daan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ipinangako ng Diyos sa atin ang banal na Espiritu kung ating hihingin ito sa Kanya. I'm talking to the believers in the Lord Jesus Christ. He has given us life. And day by day, umaasa lamang tayo sa biyaya ng ating Panginoon. That is the character of our life. We cannot ascribe anything that we have or that is in us apart from the gift of God, apart from the grace of God. Now, titingnan din natin ang ating moral character. Ano ba ang ating buhay in reference to others? Ito ba ay pagpapala para sa iba? Ito ba ay magandang patutuo sa mga tao? In reference to ourselves, hindi ba natin do we not violate our conscience? Namumuhay ba tayo sa kasalanan at sinisipa natin ang bagay na matulis? Yun ang preaching kaninang umaga. Kicking against the pricks. And that means going contrary or rebelling against the will of God. Dapat natin itong pagbulay-bulayan, mga kapatid, mga kaibigan. And finally, what is the importance of our lives? Gaano kahalaga ang ating buhay? Una ko nang nasabi na ang ating buhay dito sa mundo ay preparatory, seed time for eternity. Kung ano ang inihasik natin ngayon, ay siyang aanihin natin sa eternity. Ay kung naghahasik tayo ng pamumuhay sa kasalanan, paglabag sa utos ng Diyos. Kung naghahasik tayo ng buhay dito sa mundo na tinatanggihan natin ang ating Diyos, ano ba ang ating eternidad? Pero kung inihahasik natin dito sa mundo ang pagsisisi sa ating kasalanan, pagkilala that we are utterly unable, incapable of saving ourselves, at isinuko natin ang ating buhay at ibinigay natin ang ating tiwala, pananampalataya kay Kristo lamang na siyang tanging Diyos na banal at nabayubay doon sa cross para sa mga makasalanan na tulad natin. If we saw our lives here on earth with Jesus Christ as our Lord and Savior, of course, we will reap eternal life. Ang ating buhay dito sa mundo ay introduction to immortality. Ang ating buhay dito sa mundo ay mortal, mamamatay ang ating katawang lupa, pero pagkatapos nito, we are introduced into a new realm of existence, and that is immortal existence. Ano ba ang ating buhay dito sa mundo? Ano ang kahalagahan ng ating buhay? Well, siguro nasaksihan din ninyo ang isang tao na mamamatay na or malapit ng mamatay. You know, kung ang isang tao ay hindi nakakakilala sa Diyos, hindi nakakakilala kay Kristo at malapit ng mamatay, nasaksihan ko po ito sa more than 20 years ko pong pangangaral ng salita ng Diyos. Iba talaga ang Christian kapag pumanaw. Merong kapayapaan sa mukha, merong pag-asa kay Kristo, pero ang mga wala kay Kristo kung mamamatay, nagwawala, sumisigaw. Sumisigaw, ayaw pang mamatay, takot. Because they are now introduced, and I believe that sa moment na yun, their eyes are already opened sa katotohanan patungkol sa eternidad. There is really a pattern, a recognizable pattern kung ang isang tao ay mananampalataya na merong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Now,
Kung tatanungin natin ang isang dying sinner kung ano ang value ng kanyang buhay, isa lang ang kanyang sasabihin. Sana kung pwede palang bumalik kahapon. Kung pwede palang ibalik ang kahapon, I will spend my life aright. Ang daming mga taon ang nasayang kung pwede palang sanang mag-umpisang muli. Pero kapatid, kaibigan, kung ikaw ay wala pa kay Kristo at hinipo ka ng banal na Espiritu ngayon, hindi na kailangang bumalik ka pa sa kabataan mo. Just as you are right now, isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Nililigtas din ng Panginoon ang mga lumalapit sa Kanya sa dapit hapon na ng kanilang buhay. Yon ang nakasaad sa parable ng mga laborers ng vineyard ng ating Panginoon. May mga kinuha ang Diyos na manggagawa sa dapit hapon na. Pero ang wage or ang kaloob nga hindi wage, ang kaloob ay pareho pa rin. Now, kung tatanungin natin ang isang tao na lost forever, kung gaano kahalaga ang kanyang buhay, well, tanungin natin si Mr. Richman sa parable of the rich man and Lazarus sa Luke chapter 16. Tatanungin natin kung gaano kahalaga ang kanyang buhay. Nagsusumamo siya kay Abraham na suguin si Lazaro upang bigyang babala ang kanyang 5 kapatid upang hindi mapunta sa dako ng pagdurusa na kanyang pinuntahan. So nakita na ng rich man na yon ang kahalagahan ng preparation. Nung siya ay buhay pa, hindi siya naghanda para sa eternidad. Ayaw niyang matulad sa kanya ang kanyang 5 kapatid na lalaki. So nakiusap siya. Ang sagot lamang ni Abraham is, they have Moses and the prophets, let them listen to them. Nang ibig sabihin, they have the Word of God. They have the Bible. Let them listen to the gospel proclamation based on the Bible. Well, tanungin natin kung gaano kahalaga ang buhay para sa mga glorified saints in heaven. If we will read the book of Revelation, abay pinupuri nila ang Diyos dahil sa kanilang buhay dito sa mundo ay nakilala nila ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Dumako na po tayo sa application para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo. Uulitin natin ang tanong sa ating teksto, what is your life? Ano ba ang buhay mo, kaibigan? Ano ba ang buhay mo dito sa mundo? Iginugugol mo ba ito sa pagsalungat sa Diyos? Sa pagbaliwala sa Diyos? Iginugugol mo ito sa bisyo, sa makamundo at makasalanang buhay? Iginugugol mo ang buhay mo dito sa mundo na walang direksyon? Itinuturing mong magaan lamang ang buhay? Living in pleasure, living in sexual promiscuity at lahat ng makamundong gawain? Oh, wag mong ituring, kaibigan, ang buhay dito sa mundo ay magaan lamang. The Bible says, the way of the transgressors is hard. Ang sumisikad sa matutulis ay masasaktan. Do not despise your own souls, my dear friends. You are bounded by time. Ang buhay mo dito sa mundo ay may hangganan. Do not live like fools. Your body is decaying, and that is day by day. Kahit umiinom ka ng gamot, pampabata daw, rejuvenating, kung ano-ano. Araw-araw, kaibigan, your body is decaying. Your body is wasting away, and that's the truth. Wala pa akong nakilala kahit pa sa sinasabing health professional, health guru. Kahit si Cory Quirino na health professional, health guru, ang mukha niya ngayon ay iba kaysa mukha niya 10 years ago. Isang kahibangan ang mag-iisip na tayo ay pabata ng pabata. No, hindi po tayo pabata ng pabata. Pahina tayo ng pahina. Wala ka pa sa Panginoon. Anything could happen to you. Hindi mo pa isinuko ang buhay mo sa Diyos. Do not spend this life in wastage, kaibigan. Do not spend this life in sin. This is your only chance. This is your only preparation for eternity.
After this, kung hindi ka makapaghanda ng maayos, kung hindi mo nakilala si Kristo bilang tanging Diyos sa tagapagligtas, after this is walang hangganang pagdurusa, walang hangganang agony. Now, para sa mga kapatiran sa Panginoon, para sa mga believers, what is your life? Now that you are in Christ. Can you say with the Apostle Paul, "For me to live is Christ and to die is gain"? Si Kristo ba ang sentro sa buhay mo, kapatid? Are you spiritually minded or you allow the things of this world to influence you? Do you find peace and happiness in the Lord Jesus Christ? Is it a wise preparation for eternity also? Ang sinasabi ng book of 1 John, ang merong pag-asa ng buhay na walang hanggan ay naglilinis sa kaniyang sarili. Life is at best if you are in the Lord Jesus Christ. And although it is at best because you are in Christ, it is still very short, kapatid, kay Kristo. Improve it. Improve it. At kahit ikaw ay na kay Kristo, uncertain pa rin ang ating bukas. Hindi pa rin natin alam. What is certain is that for to me to live is Christ and to die is gain. What is certain is that no one can separate us from the love of God. What is certain is that I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. But as to the specific things that will happen to us tomorrow, lalong-lalo na sa coronavirus na ito, we cannot be certain, my dear brethren. And that is why we have to glorify God every day. We have to strive every day to live a life that is glorifying unto Him. And most of all, ibahagi natin ang Ebanghelyo sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo papayag na tayo lamang ang nakakilala sa ating Panginoon, pero ang ating mga mahal sa buhay ay nagmamarch sa papuntang impyerno. Let us serve God. Let us love Him with all of our heart, soul, mind, and strength. And let us live our lives to glorify Him and to enjoy Him forever. And may the Holy Spirit enable us to do so. And He will, because it's His promise. Work out your salvation with fear and trembling, because it is He who works in you to will and to do according to His good pleasure. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa hapong ito. At nawa po ay tumimo ito sa lahat ng mga nakapakinig sa oras na ito. Naway ginamit ninyo ito bilang kasangkapan ng kaligtasan, means of grace for salvation sa mga wala pa kay Kristo. Na ang buhay namin dito sa mundo ay walang katiyakan. Anything could happen. Kailangan si Kristo na siyang namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Nagpadanak ng kanyang dugo upang ang mga makasalanan na nagtitiwala sa kanya ay aariing ganap, mapapatawad completely, past, present, and future sins. At kay Kristo merong buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.